Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe guys, pa-subscribe na lang, pahit ng notification bell. Okay, you can also subscribe dun sa aming isang channel, main channel namin yung Unicorn Princess Tarot. If you want to book a personal reading, Madam P, ayan, dyan na lang kayo mag-inquire sa Facebook page na yan, Madam Space P. Lagyan mo pa ng space sa dulo para mas madali mo siyang ma-search. Unipre or Unicorn Princess Tarot, yan yung aming TikTok. Madam Unicorn P, yan naman yung aming Instagram. So, pwede ka mag-inquire sa mga pages na yun. Let's start. Kung hindi ka pa subscribe na ha. Pa-comment yan sa baba, kahit po heart lang, smileys, malaking bagay sa akin. Maraming salamat sa mga nagko-comment guys. Hindi lang ako pala reply, pero nababasa ko yung mga comment nyo. Maraming salamat sa inyo. Six of Wands is here. The Page of Pentacles. Okay. Yung iba sa inyo, you're having hard time. Nagkakaroon ka ng problema. Financially, pwedeng may mga patalos-talos kang mga expenses na naging dahilan para mag-fall or medyo maybe magkaroon ka ng problem. Six of Wands, I feel like a lot of people are talking about you right now sa kung ano yung mga nangyayari sa yung sitwasyon. Pwedeng alam nila or may idea sila kahit hindi mo sabihin sa kanila. Kumbaga maaaring matagalan nilang pinag-uusapan ng buhay mo. You do have the Chariot and the Two of Cups. Yung iba sa inyo pagdating sa relationship, partnership, pwedeng masyado kang nagmadali na naging rason para ma-experience mo tong bagay na to, which is this is one of your parang ano ito kinatatakutan mo to in the past, but then eventually nangyayari na yan sa buhay mo ngayon. Yung ganitong klaseng problema, medyo nagpa-pile up yung maybe yung bills or maybe hindi mo kinakaya, no? Yung iba sa inyo with the Page of Pentacles, pwedeng it has something to do with the child as well. So, pwedeng isa pa ito sa nakakadagdag kung bakit nagkakaroon ka ng problema ngayon kasi patong-patong na yung na idudulot sa'yo ng pwedeng may kinalaman sa children or particular child, okay? So, sino yung person na nakakonect mo pagdating sa love? Person na nakakonect mo pagdating sa love. Nine of Pentacles, and you do have here the Knight of Swords. The Eight of Pentacles and the Judgment. Nine of Wands is here. Yan, maraming card yung lumabas sa niya, but I feel like ito ay message. Nine of Pentacles, I feel like this person is someone na marami siyang kayang ipagmalaki at marami naman talaga siyang success na na-achieve na sa buhay na kahit hindi niya ipagmalaki, nakikita na rin ng ibang tao yung mga bagay na ito. The Nine of Wands, supposed to be this is a card na nagpapakita ng challenge. Pero, dito kasi sa particular deck na ginamit ko, iba yung meaning niya dito. So, nakikita natin ito as pag-angat ng buhay ng isang tao. So, pwedeng itong person na to is minsan na nalugmok, nagkaroon ng problema with the Judgment. Pwedeng nagkaroon siya ng stress problem and I feel like yung stress na yun, nakita naman sa kanyang itsura or sa kanyang katawan. Pwedeng hindi siya okay before. And then there's sudden glow up dito sa taong to. With the Eight of Pentacles, nakikita natin yung pagpupush niya or nagtrabaho siyang maigi para ma-achieve yung mga bagay na yon with the Knight of Swords. So, ngayon, nakikita natin na maybe itong person na to is already successful, na-achieve niya na yung mga bagay na gusto niya ma-achieve sa buhay niya. And I feel like medyo magkaiba yung sitwasyon ninyo na person na to. Dahil kumpara sa'yo, kumpara sa'yo, medyo pwedeng pinagdaanan niya rin yan. Dumating din siya sa point na bumagsak siya. Okay? But then, nakikita natin na unti-unti niya naiaangat yung sarili niya. Okay? Emotions, you do have here the Knight of Wands and the Ten of Cups. I feel like you have emotions dito sa taong to. Mahal mo siya.
Kaya lang with the Six of Swords, I don't know, yung iba sa inyo hindi mo alam kung mag-move on ka na ba dito sa person na to. And you like this person a lot with the Empress, gusto mo siya. Kaya lang pwedeng emotionally hindi ka ganun. Honestly, nakakita ko ng immaturity sa'yo sa way mo na pag-handle ng finances. I mean, you have to be honest sa sarili mo na ikaw nakakaalam niyan. So, yung iba sa inyo pwedeng nag-immature ka pagdating sa pag-handle ng finances, masyado kang nagpadalos-dalos, and naging masyado kang padalos, yung iba sa inyo pagdating sa relationship, ayan, pwede naging padalos-dalos ka dito sa area na to. Yung iba naman sa inyo, maybe, pagdating sa pagdedesisyon sa buhay. But with the Empress, nakikita natin yung pagkakagusto mo dito sa person na to, gusto mo siya, and I feel like, you also like yourself habang may connection sa inyo. Parang nagugustuhan mo rin yung sarili mo. And with the Knight of Wands, I feel like part of you is gusto mong bumalik dito sa person na to kasi marami kang nagkaroon ng realization sa buhay mo or sa kung ano yung meron sa connection ninyong dalawa or kung ano yung emotions mo sa kanya. So parang gusto mong bumalik dito sa person na to. Kaya lang, parang ang hirap na muna sa ngayon dahil nga hindi ka stable. Okay, so ano yung emotions ng person na to for you? Okay, emotion ng person na ito para sa'yo. Okay. You do have here the Ten of Wands and the Ten of Pentacles. Yeah, I like how this person is, marami siyang sources of income or marami siyang trabaho or marami siyang pinagkakakitaan. Kasi ang dami niyang ginagawa all at once, 'di ba? Tinatry niyang tapusin yung mga bagay na yun ng sabay-sabay. But, nakaka-guarantee naman tayo dito ng pera with the Ten of Pentacles pagdating dito sa person na to once natapusin niya yung mga duties and responsibilities niya and yeah, especially regarding money. Pwedeng minsan ka na niyang in-advisean kung ano yung mas magandang gawin mo sa buhay mo financially or ano yung mas makakapagbigay ng growth sa'yo or what. I feel like this person is also a good advisor. Honestly, wala tayong emotions na naramdaman dito sa person na to. Maybe nandun yung feeling na parang minsan kanyang kinailangan or mas maganda kung nandyan ka sa buhay niya, parang gano'n. But with the Ten of Pentacles, this person is busy, a very busy person. And parang wala naman siyang focus ngayon regarding sa love. Pwedeng ang focus niya is kung paano iaangat yung kanyang sarili. This person is really well respected. Ang daming rumerespeto sa kanya. Maybe your person is a boss or someone na nasa mataas na posisyon. Ang daming rumerespeto sa kanya. Ang daming humahanga din sa kanya. So anyway, what will happen in the near future for the both of you? In the near future para sa inyong dalawa. Wait lang guys. Okay. You do over the Temperance and the Three of Pentacles. Nakikita natin kung paano mo i-build yung sarili mo with the Temperance and the Three of Pentacles. Unti-unti mong maayos yung finances mo, may growth para sa'yo dyan. And I feel like may mga tutulong sa'yo or may mga tao sa paligid mo na makakatulong para ma-achieve mo yung growth na yon, which is good. You do have the Chariot and the Queen of Wands. I mean, kung yung person mo kasi is really good advisor, why not try na i-accept or, I can see na pwedeng makatulong siya dun sa mga bagay na nasa isip mo. So, maybe, i-try mo ring i-exercise or gawin yung advice niya sa'yo or mga bagay na sinabi niya sa'yo. With the Knight of Pentacles, yeah, I can see this person na alam niya kung ano yung mga bagay na ginagawa niya. And I feel like, hindi naman niya mailalagay sarili niya sa better position kung hindi rin siya dumaan sa pinagdaanan mo. So, I feel like, pwedeng alam niya talaga yung mga sinasabi niya. And you do have your Chariot. So, yung iba sa inyo, maybe,
you need to travel kasi pwedeng you're not in the place wherein yung makakapagbigay ng growth sa'yo. Yeah, you have to try other places kasi pwedeng nandun yung bagay na hinahanap mo. Knight of Cups and the Eight of Wands. I can see an offer coming from a friend, a family member, or someone na parang maybe a friend na tinuring mo ng pamilya. Okay? So, yeah, yun yung nakukuha natin. That's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.